Okay mga kamatis, mga kaibigan, pag-usapan po natin itong hot topic na to, itong listahan ni Bongbong Marcos versus listahan ni Rodrigo Duterte. Kasi allegedly si Rodrigo Duterte ay merong siyang, noong panahon niya ay meron siyang, bears name of narco-politician. Narco-politics versus flood control projects ni Bongbong Marcos. Now, first things first, ano po ba muna ang kapangyarihan ng presidente? Bakit pwede siyang magbintang ng ganito? Kasi totoo lang, kung ikaw ay pinagbintangan na hindi mo, halimbawa na lang yung mga narco-politicians na yun, pag pinagbintangan ka ng presidente and kahit na of an alleged crime, di ba? Usually, kung ibang tao yon na hindi presidente, pwede mong idemanda yon. Ang presidente kasi is immune from suit. Meaning to say, hindi mo siya pwedeng idemanda ng ganun-ganun lang, di ba? Kailangan mo munang ipa-impeach itong presidente na to. Now, si Duterte kasi, yung bintang niya kasi is very damaging to the people. Of course, pag sinawag kang narco-politician, ibig sabihin, dikit ka na sa drugs. Kay Pangulong Marcos naman, may a little bit of subtlety kasi kumpanya yung mga sinasabi niya na may mga alleged corruption na nangyayari at itong mga kumpanya na to ay dikit sa mga politiko. In a way, ganun siya, ganun mo siya titignan dapat. Kaya siya related sa dalawang iyon is because of the involvement of government officials. Gets? Dito sa contractors, may mga politiko dyan, may mga congressman dyan, wala daw senador, pero allegedly meron daw mga congressman. Dito naman din, bukod sa may samot-saring congressman dito. Now, ang problema kasi ang problema muna kasi dito sa narco-politicians na to, wala kasing napatunayan talaga. Wala talaga. Sinasabi na umayos daw yung Pilipinas, pero ang totoo lang, ang nangyari, according to the Quadco, meron lang mga na-persecute na mga politicians na yung iba katulad ni Jed Patrick Mabilog ay umalis ng bansa dahil nga doon sa persecution na nakuha nila sa political persecution na nakuha nila sa pamahalaan or administration ni Duterte, 'di ba? Tapos hindi lang 'yon, 'di ba? Maraming kinitil doon dahil pinasok sa kulungan yung politiko tapos tinapos siya doon, 'di ba? Alam niyo lahat 'yon. This is well documented. Tapos pag hinanapan mo ng CCTV, pinatay yung CCTV. Walang mahanap na CCTV, gets nyo? So, it seems to me na itong ginawa ni Duterte was just to quiet down yung kanilang mga kalaban sa politika. Ngayon, nung lumabas yung Quadcom, nakita natin yung totoo. And sino ba yung mga tumistigo dito? Di mga kakampi din ni Rodrigo Duterte na mga mga alagad niya, 'di ba? Ito kasing kay Bongbong Marcos, kakaiba to. Paano ko nasabing kakaiba to? Kasi may mga lumalabas na mga politiko na hindi niya kakampi, na actually kini-criticize din yung administration niya. Okay, mamaya isa-isahin natin 'yon, 'di ba? And ang involved dito sa mga yung ibang mga kontratista dito is not sa super majority ni BBM, kasi ganito yan sa Congress kasi merong tinatawag na majority versus minority. Okay, ganun din naman sa Senate, pero yung majority nito usually kaalyado yan ng Pangulo, 'di ba? Sa minority naman, syempre yan yung mga opposition na tinatawag. Kung alam niyo sila De Lima, sila Chel Jokno, nasa minority sila. Ang majority, ayan, sila Martin Romualdez, sila yung mga young guns, these are all under the majority block na suportado si BBM. Now, bakit ko hina-highlight yon? Kasi po, mga Lods, eto pong mga kumpanya na to ay under po yan. Ang sinasabi daw nila, may mga politiko daw na under the supermajority ang involved dito sa mga sa mga kumpanya na to, mga company, mga contracting company na to. Okay? Mga build. Mas madali kay Duterte, build lang. Ngayon, ang nakakabilib dito, kaya ako nabibilib, kasi there are some people na lumabas out of the woodwork na hindi naman sila usually nangingialam sa national, pero they came out guns blazing. Una dyan, si Mayor Magalong. Pakinggan natin. Siada ni Baguio City Mayor kongresista. Ang gamit ang nasa higit 60 kongresista. Ang 15 kumpanya
o kumpanyang contractor na isiniwalat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa publiko. Pinapahiram lamang daw ng mga kumpanya ang kanilang lisensya kapalit ang maliliit na porsyento para makakorap daw ang mga... yan, si Mayor Magalong yan. Si Mayor Magalong is against the Ayuda program, 'di ba? Kung naaalala nyo, siya yung isa sa mga nagsiwalat ng 777. Although, ako kasi naiintindihan ko yung purpose ng ayuda. Parang equalizer yan for the inequities of our society. Social justice daw yun. Kuno, yun yung kanyang ibig sabihin, 'di ba? It's law kasi kasama siya sa GAA. Pero personally ako, hindi ko gusto yung ayuda. Pero si Mayor Magalong, meron siyang allegations dyan. And the same way, meron din siyang allegation dito sa mga kontratista na to, na yun nga yung sinabi niya. And totoo lang, yung ganyang, well, yung for the boys, yung cut na ganyan, meron talaga yan. I mean, I don't have personal knowledge, pero kung meron kang mga kilala na nagtatrabaho sa kunyari sa media, alam nila lahat yan. It's an open secret, kumbaga. Now, siguro yung sa tingin kong ito yung top 15 contractors, ito yung yung listahan ni Bongbong Marcos, 'di ba? Na ito daw yung nakinabang sa mga flood control projects, 'di ba? Ang masakit kasi talaga diyan, kaya substandard yung mga materials natin kasi nga usually may mga na yan kumbaga naka-funnel na yon na ito para dito, ito para dito, ito para dito, ganyan. So ngayon, ang last natin na kukunin na politiko ay si Vico Sotto, 'di ba? Wow. Unlike si Bongbong Marcos, si Vico Sotto has no immunity sa lawsuit, 'di ba? Pero tignan nyo. Ito babasahin ko. This morning, PBBM presented the top 15 contractors for flood control. Top 3 of these companies along with including St. Gerald are all owned and controlled by the Discayas. Ooh, ang tapang ni Mayor. Eto pinangalanan niya. Tapos sinabi niya dito yung proseso ng corruption dito sa ating bansa. Okay? And kung ako kasi naririnig ko na tong stages of corruption na to I never knew na ganito na pala kalala yun. Actually, sabi nga nila, parang 80-20 daw yan 20 dun sa project, 80 dun sa iba. Eto, procurement pa lang meron na, 'di ba? Sa project implementation mismo, maaring substandard, pangit yung gagawin para meron pa ulit next project, 'di ba? Hindi mo papagandahin ngayon para parati kang kinukuha, 'di ba? May SOP o porsyento di umano umabot sa mahigit kalahati ng project cost. Ayan, Mayor Magalong Lakhabot talk about this recently. Well, ayan nga. Well, it's an open secret naman yung corruption sa gobyerno natin. Ang problema lang kasi, tayong mga Pilipino, we have been very complacent dito. And unlike kasi sa drug war, na sinasabi, nakikita nyo lang yung mga binebeng-beng, eto kasi, mararamdaman natin to in the long run. Miski hindi na si Marcos yung presidente, kung maayos to, mararamdaman nyo yan, lalong-lalo na kung taga Marikina ka. You know what I'm saying here. So, what do you think? Sino ang sa tingin yung lamang dito? For me, kung ako tatanungin mo, I think kung sa listahan lang at sa legitimacy ng mga sumusuporta sa listahan na to, si Bongbong Marcos ang panalo sa akin dito. Yun lang naman yung sa akin for today, mga lods.